Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Sa kabilang banda, ano rin yan, siyempre gusto nating gusto din naman nating balansehin. In other words, hindi naman natin ina-antagonize dun yung simbahan. Cheers, pare. Meron akong mga discourse na naririnig. In fact, it was discussed to us, no, kung doon sa group na involved ako. It was discussed to us kung saan din yung pinanggagalingan ng mga lawmakers natin na affiliated din sa mga church movements at sa mga faith communities. No? Isa sa pinanggagalingan nila is merong provision yung SOGI bill na ito naman ay na-reconsider na rin no, ni Senator Risa. No? Pero meron kasing provision yung SOGI bill na ang implikasyon nito sa mga preachers, for example, when they make a stand na hindi kami agree sa ibang gender orientation outside ng male and female, ganyan. May implikasyon siya na pwede mong ipa-aresto si preacher. May ganun siya. No? Which is Excuse me lang, pare, ha? of course, what we want to happen here is justice, di ba? Tignan din natin ano yung justice aspect ng batas na to. No? Ano rin yung magiging makatarungan para sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ communities. Ano rin yung magiging makatarungan para sa mga church communities natin. I think if that is really true, no, then palagi ko, syempre kailangan din naman nating balansehin kasi the very thing nga na purpose ng batas is to, para din naman alisin yung diskriminasyon, di ba? Cheers, pare. On the other hand, no, hindi naman din natin sinasabi na ang church wag mag-make ng stand. Malaya naman sila mag-make ng stand nila, di ba? Kung talagang nagdi-disagree ka. I think dito lang din kasi usually din na nami-misinterpret, no? Especially pag nanggali ka ng seminary tapos medyo nagiging vocal ka about church issues, di ba? Hindi naman natin ina-antagonize ang simbahan. Ito, just to be clear, no? Hindi natin ina-antagonize ang simbahan. It's just that we want to challenge the church then at the same time to be a community then na safe din naman para sa lahat, no? To be a kind of community then na hindi nag-exclude. And to be a kind of community din na instead of ibato mo agad kung ano yung stand mo sa mga bagay-bagay, why not become a community na willing makinig? Na? At why not become a community na welcome ka? Na welcome ka, no? Hindi naman ibig sabihin na wala kang stand, pero baka naman pwedeng safe ang disagreement sa community ninyo. At the same time, 'di ba? Hindi mo naman tinetreten yung mga tao na against ka. Yung gano'n, no? I think may mga kaibigan ako na very close sa akin na nasa LGBTQIA+ communities. Minsan mas masarap silang kausap madalas kaysa sa mga church leaders na kilala ko. Di ba? To some extent, yung madalas mas makikita mo pa yung, di ba, from a theological perspective, madalas mas makikita mo pa yung love ng Diyos sa kanila kaysa sa mga, di ba? Madalas kung sino pa yung nasa simbahan, di ba? Madalas makikita mo pa sa kanila di ba? Yun lang yung kailangan lang i-reconsider, na baka ang Diyos hindi limited doon sa four corners ng simbahan natin. I-shot mo! Baka ang Diyos nag-i-invite din na matagpuan siya sa mga kapatid natin sa LGBTQIA community, di ba? Na baka nag-i-invite din siya na instead na ibato mo yung doktrina mo, baka diskurso yung kailangan, baka kailangan natin mag-usap ng maayos, di ba? Hindi yung nilak na nila kagad yung Excuse me lang, pare, ha? discussion dyan. Na hindi na ito pwede buksan, meron na kaming desisyon. Kasi naman yun. Yung kay Sir Tim, gusto ko sinasabi niya na parang pagka kasi sinabing SOGI bill o kaya rainbow, automatic para sa mga against doon is advantage, which is totoo naman, advantage agad para sa LGBT community, no? So, ang pinapoint out doon ni Sir Tim, ako tama alamin niyo muna yung winawagayway namin. Alamin niyo muna kung anong laman ng pinaglalaban namin. Tama, sir? Oo naman. Pero yeah, so like doon, I think isang pinaka kailangan
tingnan kung talagang nandun yung provision na yan sa SOGI na ating mga pastor, bawal sila magsabi na hindi sila tantamount to sang-ayon. discrimination ba yun? Actually, sa alam ko, kapag basahin natin yung definition ng discrimination sa bill mismo, Yeah. hindi naman discrimination yung sinasabi nila na iba yung paniniwala nila. Yung tinatingnan niyang issue ay discrimination at stigma. I think yung stigma more sa ang sinasabi mo, kapag ganito, pinapreach namin, ganito, ganyan. I think unang kailangan din matandaan pagdating dito, yung SOGI ay para sa ating mga public spheres, mga secular spheres, hindi sa ating mga private spheres katulad ng simbahan. So, kapag dating sa trabaho, workplace, public offices, mga schools, doon siya mahalaga at doon talaga kailangan ingatan kung ano ang nangyayari sa mga tao dahil sa SOGI nila. Hindi niya habol magbantay sa preaching ng mga pastor sa simbahan. Hindi talaga, sa alam ko, baka maigi din kung meron tayong expert sa SOGI bill mismo na alam yung bawat stipulation ko kung ano talagang laman. Pero sa mga nabasa ko, wala namang ganun na kung hindi ka sang-ayon sa SOGI, like kung tingin mo kasalanan ganito, ganyan, hindi ka magkaroon ng penalty or parusa, criminalize. But yun lagi, I think, ang reaction ng mga tao. Kasi, syempre, malaking factor yung pag-fearmongering na kapag may mabago sa lipunan, iniisip yung mga worst case scenario, Sodom and Gomorrah, mga ganung rhetoric. Pero kapag, ayun nga, tinignan natin kung ano talaga ang laman ng batas at kung makinig tayo sa mga demanda ng community mismo, baka makita natin na hindi pala ganun. At kailangan din nating paliwanag like kung anong ibig nating sabihin ng simbahan. Kasi, syempre, usapang theology din po. Pero, yung binanggit ni Sir James, meron din tayong mga LGBT na Christian. Shout out sa Open Table Metropolitan Community Church, MCC. Kasama din sila para sa akin, kasama sila sa simbahan na sinasabi natin. So, kahit pagdating sa ating faith community, meron din tayong mga majority-minority, meron tayong mga LGBTQ na kapatid. Kasama din sila pag sinasabi natin simbahan. And I think dahil dun, kailangan tingnan ng issue na to. Hindi, pag sinasabi ko yung mga conservative na Christian, ganun. Ayaw akong kumontra sa church, yung sinasabi natin, ecclesia or whatever. Para sa akin, kailangan natin tingnan yung mga malakas na grupo sa ating bansa na may influence sa policy. Kasi kapag may ganitong issue na ito, yung SOGI tungkol sa civil rights ng mga LGBT, may mga ilang grupo katulad ng mga ilang malaking simbahan. Dati I think Jesus is Lord, isa sila sa mga talagang active against mga sa SOGI, sa mga ibang bill. And then siyempre yung ating Catholic Church, sila din malakas yung influence nila. Dahil bading na pare. Kahit na yung mga ganun. So I think kailangan Excuse me lang pare yung point ko ay may mga power players dito at kailangan din i-call out, i-call out kung hindi tama yung ginagawa nila na binablock nila yung isang paraan para magkaroon ng karapatan ng ibang tao. I think yun more sa point ko. Coming up. Thank you, sir. Tingin ko hindi natin maiwasan yung mapag-usapan yung church and yung faith or theology kasi parang ang humihila pababa kasi talaga ng SOGI bill is yung group na malakas, which is yung sa religious side .
So, ano ba yung mga group na against doon? Di ba yung mga religious people or religious group lang naman na more on sa moral na ayaw namin yan. So, hindi natin maiiwasan yun. Kumbaga, madadamay siya sa discussion natin, ang usaping Soji Bill. Kasi sila yung kontra eh. So, kung alamin natin yung gut, yung simbahan ninyo, ano yung tinuturo ng simbahan nyo? Ano yung theology behind that? Diba? So, tingin ko, normal lang mapag-usapan siya yung simbahan, theology, ganyan. So, ayun. Dagdag ko na rin, sir. Baka pwede mong ma-explain sa amin yung laman or kung ano man yung mga parang draft lang ng Soji. Well, ang Soji kasi, basically, ang primary purpose ni Soji ay to, it also criminalizes discrimination, no? Ang primary purpose talaga ni Soji Bill is para mawala yung discrimination against sexual orientation, for the reason of sexual orientation. Nabanggit naman ni Sir Tim kanina, 'di ba, sa workplace, school, 'di ba? Kumbaga, ito yung batas na nagpo-protect sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ communities, 'di ba? Dahil hindi rin naman natin talagang may kakaila na talagang may diskriminasyong nangyayari, 'di ba? So there has to be a law, which I agree with you when it comes to talagang umaangat din yung minsan kasi umaangat masyado yung layo na lang nararating yung diskurso natin 'di ba? Parang hindi pa natin nahihit yung, kumbaga madalas hindi na pag-uusapan yung discrimination, tumatalon tayo agad dun sa aspeto. Hindi ako agree na may outside gender, male and female, pero yung discrimination, hindi natin siya napag-uusapan talaga, hindi natin siya na-address talaga. Diba? So, ang purpose nito, hindi para illegalize ang same-sex marriage. Hindi yun ang purpose niyan, but ang purpose nito is to protect LGBTQIA+ communities against discrimination for the reason of their sexual orientation. At maraming mga ibang bansa na meron. May mga anti-discrimination laws,